Feel free mo ha, mangutana sa kuan. Bitaw, uy, naglagot pud ko ay kay gisakyan ko sa mga vlogger nga. Ang uban pud nga tao, wala sila naminaw sa videos ba sa istorya nako. Ang ilahang gibasihan is ang caption lang. Doon sa nagbabas sa ating kababayan na OFW, yung pinauwi na Kiso Maganda daw ay panoorin niyo yung video niya ngayon mga boss kasi nag-live siya no. Naka-follow na ako sa kanya. Doon sa mga hindi makatanggap at hindi maka-move on dahil nga maraming mga kababayan o OFW ang nag-bash sa kanya doon sa kanyang video ni Sir Bong. At update doon kay Sir Bong ay naalis na po siya sa pwesto. Nakakalungkot man isipin dahil sa isang pagkakamali ay naalis siya sa pwesto. Kasi ayon sa inyong kaalaman mga boss, si Sir Bong ay nasa gobyerno. Taong gobyerno si Sir Bong. Matagal at marami na siyang tinulungan ng mga OFW na pinauwi sa Pilipinas. So isa sa mga advocate na nagsusulong at tumutulong sa mga kababayan nating OFW. Okay. Doon sa mga gustong malaman na kung ano nga ba ang dahilan kung bakit napawi si kabayan sa Pilipinas. Hindi naman dahil doon sa issue na maganda siya. Sinagot niya na isa-isa. Panoorin niyo na lang itong video niya dahil in-screen record ko ito para maintindihan nyo. Okay? Kasi maraming mga toxic talaga ng mga Pinoy na gumagawa-gawa ng kwento kaysa maraming dahilan. So, panoorin nyo na lang yung video kasi siya naman yung sumagot doon sa mga akusasyon laban sa kanya. Okay, so actually live siya ngayon. Pero kung hindi nyo pa na-follow yung kanyang account, ay subukan nyo na din i-follow kasi nag-decide na siya ay magiging isang content creator or magbablog na lang daw siya. Aminado naman tayo na maganda si kabayan pero wag nawasan na nating husgahan kung ano yung kanyang katauhan dahil sa pagiging isang OFW ay maraming struggle ang nangyayari sa abroad na hindi natin masasabi. Okay, swerte-swerte yan eh. So, siguro yung mga yung mga nanggagalaiti diyan na gustong-gusto na malaman kung ano yung dahilan kung bakit pinauwi kiso na lumalabas to sa CR na nakatawi lang. So, ayan, sinagot na ni kabayan isa-isa ang inyong mga katanungan. So, abangan nyo yung video na i-release natin ngayon para mapanood nyo. Okay, so ito yung kanyang sinasabi. Panoorin natin. Feel free mo ha, mangutana sa kuan. Bitaw, uy, naglagot pud ko ay kay gisakyan ko sa mga vlogger nga. Ang uban pud nga tao, wala sila naminaw sa videos ba sa istorya nako. Ang ilahang gibasihan is ang caption lang. Tapos daghan kay nigawas nga unsa nga mga reason nga ano daw ni uli ko first katong ako daw sinuotan sa akong pagtrabaho is pang Pinas. Tapos magawas daw ko nakatawel. Guys, kung kamo ha, first tubagon nako. Ang akong suot jud nga magtrabaho is naka-uniform jud ko. Tapos naka-hijab na ha. Tapos for about sa maligo tapos tuwalya nakagawas. Hoy guys, lisod pud mag raincoat ko no. Gikag CR. O lagi ako ang sa mga OFW no, murag karon lang ko kadungog nga ang CR na asa sala. Syempre kung ikaw kadama ang CR jud nimo na jud sa inyong kwarto. So, feeling free ka nga magawas ka nakatawil kay nasa imong kwarto. Ngano, unsa day mali kung magtualya maggawas. Ako ang CR Chabs is nasa kwarto. Na ako sa 4th floor. Nana ko sa 4th floor, sa mga labahanan, sa mga plansyahanan, dito na among kwarto. CR. Oo, tama. Nadyo na sa... Uy, Diyos ko. Ambot mga kuan kay utok ba niya. Mahimuot pa jud ko sa mga istorya sa kuan ba sa uban kay
mag-post sila no about sa mga reasons, tapos paglantaw nimo sa ilang post mawala na unya ang ilaha sa jung unsa, ang ilaha sa jung Facebook ay nakalak. Tapos oy Diyos ko, hi, shout out sa akong beautiful sister Generous Jacob. Mag-cover na unta ko og nawong namo sa akong sister para maano pud sila ba nga. Tapos mahimuot sab ko no kay ngano gina-compare nila ako ang nawong sa ilahang nawong nga naka-filter og sa akong nawong nga naka-live. Luyas na ko ato wa ko'y laban. Ginaka-live ko nya ilarang gi-screenshot. Lagi ati Sarah, yun sa nila pag-una-una. Tapos, ang second naman na reason is na ako nukoy, ansya to? Ako daw ang amo na adoy anak nga pulis. Tapos mo daw to akong giakit, nakita daw mi sa akong madam nga naami sa sulod sa CR. Kamo be, mga OFW, mga kadama, dira sa Middle East. Do you think kung nakasala or nangabit ko, makagawas pa ka ako sa ilang balay? Do you think kung nakasala jud ko sa ilaha og bugat nga, sige, dito na ta sa ginaingon nila nga, nagiakit na ko ako ang baba? Do you think akong madam mo sugot nga, paulion lang ko nga, wala, tapos paulion lang ko nga, quits lang ba? Walay nahitabo. Oh, mga ano lagi ka ng kabalo ka mostly nga nagbash sa ako is mga OFW lang gyapon. So unta ang nakasabot sa ako ang sides is mga OFW pud kay sila man nakabalo kung unsa jud ang mga ugali dito sa to ang mga amo no.